Hello mga Dabarkads, Happy New Year po sa inyong lahat. Okay? O ito pong si Anjo Iliana ay nag-lie low na doon sa kanyang mga birada sa mga kasamahan niya dati sa Itbulaga. O, buti naman, awa ng Diyos, di ba? O, medyo nahimasmasan na siya. Siya ay nagti-TikTok pa rin, nakikita ko, nag enjoy sila doon sa TikTok. So maganda naman yun, di ba? At kung gusto niya pumasok sa politika, uli, why not, di ba? O, pero yung ginawa niya kasi last year na paninira sa kanyang mga kasamahan sa Itbulaga, hindi lang po ito nakakaapekto sa imahe niya, 'di ba? Yung tingin sa kanya ng tao, yung tingin sa kanya bilang isang kaibigan, nakakaapekto din po ito sa kanyang pamilya. 'Di ba? At lalo na yung kanyang anak na pumapasok din sa showbiz. Siyempre po, pasok mo pa lang sa showbiz, may ganyang issue yung tatay mo, 'di ba? Ang daming nakakaaway, yung mga dati niyang kasama. Siyempre, yan yung mga inaasahan mo na posibleng tumulong sa'yo, 'di ba? Paano ka pa gaganahang tumulong niyan? Baka isipin, baka parang tatay din niya yan, 'di ba? Mahirap pagkatiwalaan. So, nakakaapekto po yan sa pamilya. At nagsalita na po yung kanyang anak na ito si Jaime Iliana, okay? O, hindi ko alam kung Jaime o Jamie Iliana. Basta yung kanyang anak na nag-aartista ngayon. Oh, siya po ay nag-sorry para sa kanyang tatay. Ang sabi niya, yung tatay ko kasi at the end of the day, he's my dad. Oh, 23 years old itong si anak ni Anjo. Sa bahay, tatay ko talaga siya. So nakikita ko talaga yung pinagdadaanan niya. Alam ko naman, pasensya po sa lahat na may nagawa siyang mali at naiintindihan ko naman na ganoon talaga. Okay? Sad pa niya kasi ang tanong sa huli ay ama pa rin niya si Anjo kaya ang tanging magagawa lang niya ay intindihin ito at bigyan ng payo. Okay? Dito sa PEP na interview, sabi niya, wala, tatay ko siya. Mahal ko siya kaya kailangan kong intindihin na ganoon siya. Bigyan siya ng advice kasi syempre mga kaibigan din niya yung pinag-uusapan niya kaya medyo na-control niya. Kahit anong maling gawin ng tatay ko, kailangan kong matuto na pagbigyan siya. Syempre, siya yung nagpalaki sa akin. I wouldn't be here without him. Honestly, parang magkapatid kami. Ganun yung relationship namin, para kaming mag-best friend. Sinasabi ko lang nga sa kanya na alam mo, minsan sa buhay, kailangan i-keep private. Like, syempre, artista tayo or in the spotlight, but some things need to be in private. Hindi naman lahat kailangan sabihin sa media na, oy, ganito ako, ganyan ako. Buti pa itong anak ni Anjo, di ba? Alam niya, naintindihan niya na minsan pag wala kang magandang pwedeng sabihin, mas maganda na hindi ka na lang magsalita, di ba? Lalo na yung mga bagay na mga sinabi o mga nangyari, kumbaga, in the same room na meron kayong tiwala sa isa't isa dahil mga magkakaibigan kayo, di ba? Ganun tayo pag meron tayong kasama yung kaibigan, may nasasabi tayo na pinagkakatiwalaan natin na hindi ipagkakalat ng kaibigan natin dahil kaya kaya ka nga kaya mo nga nailabas dahil may tiwala ka dun sa kaibigan mo. At yun yung binrake ni Anjo. At natutuwa naman ako dito sa anak niya na kahit na alam niyang dahil alam niyang mali yung tatay niya, ay hindi niya dinedefend pa. Yung iba kasi kahit mali na, ide-defend pa. Yung iba, 'di ba, kahit na wala na sa lugar ay pipilitin pa rin tama. Ang sinabi niya, 'di ba, na nagkamali yung aking ama, ganyan talaga siguro yung kanyang ugali, hindi ko na wala naman akong magawa, anak lang din naman ako. Pero gano'n pa man ay hindi nagbabago yung pagmamahal ko sa kanya, oh, 'di ba? Yan ang isang mabuting anak. In fairness kay Anjo, 'di ba? Napalaki mo naman ng maayos itong anak mo. Mukhang maayos naman, 'di ba? Siyempre nakikita niya kung gaano kasiguro ka-stress itong si Anjo dahil do'n sa mga nangyayari, dahil do'n sa kanyang away na sinimulan. Siya din naman ang nagsimula nung away, 'di ba? Hindi naman hiningi yan ng mga dabarkad. Siya 'tong nagpapapansin, si Andrew 'tong gusto ng media coverage, siya 'tong gustong maging senador ng DDS, siya 'tong, 'di ba? Yun yung mga dahilan kung bakit kahit sarili mong tatay-tatayan, si Tito Sen ay nagawa mong siraan ng gano'n, 'di ba? Tapos biglang bawi kapag ano na. Pero anyway, itong kanyang anak ay merong mga projects na sa Viva One. Check natin 'to. Kabilang siya sa cast ng My Husband is a Mafia Boss. Upcoming series ng Viva One, kasama si Joseph Marco at si Ren Escanio.
Okay, so ayan, yung Viva One ang lakas ngayon, sa mga bata talagang so magandang ano ito, magandang break ito para dun sa anak ni Anjo. Pero siyempre parang ang pangit nung timing nung sa labas nung tatay niya, 'di ba? Parang nagsisimula pa lang ako sa showbiz tapos biglang aawayin nung tatay mo yung napakaraming mga haligi sa show business, 'di ba? Na 'yan buti, hindi naman naapektuhan itong career nung kanyang anak so far, 'di ba? At, siyempre we wish him the best. Gusto natin ng, maging successful siya, pagbutihan niyang mabuti yung kanyang acting career at, 'yun, yung tinanong nga siya doon sa ano at, ayan, sabi dito, nung December 1 nagdeklara si Anjo na hindi na siya magpapaunlak magsalita tungkol sa mga isyung kinasangkutan sa mga dating kasamahan sa Itbulaga. Kasunod nito ay nahinto ang matitinding online bashing sa kanya. Siyempre ang mahirap diyan, hindi mo mapigilan maski yung pamilya nababash, 'di ba? Parang siya, 'di ba? Wala naman siyang kinalaman do'n sa sinasabi nung tatay niya. Pero dahil galit yung mga tao, nadadamay siya maski siya nasasabihan ng mga masasakit tungkol sa tatay niya at, kasama yun sa showbiz. Pero yun nga, dapat inisip muna yan ni Anjo bago siya nakipag-away ng gano'n na wala namang point to begin with. 'Di ba wala namang punto yung away ni Anjo dahil siya naman ang nagsimula lahat, nananahimik naman lahat, eh. Kaya ayun, sa'kin sana lesson ito na kumbaga yung tiwala na binigay sa'yo bilang isang kaibigan, bilang someone na nakatrabaho for 20 years ay 'wag mong basta-basta isusuko lang o babalewalain lang para lang dahil sa politika, dahil sa kung ano mang ambisyon mo o dahil sa kung ano mang 'di ba? So, it doesn't make sense at, pati pamilya mo maapektuhan. So, thank you very much Dabarkads, another year, 'di ba? Magkakasama na naman tayo at tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Salamat mga Dabarkads.